Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon ay ating isasagawa ang pagpapatuloy sa ating Aralin 6, Wastong Pagtugon sa Panahon ng Kalamidad. Noong ating naging huling talakayan, nabanggit natin na ang Pilipinas ay talagang lapitin ng mga kalamidad o sakuna. Gaya na lamang ng lindol at bagyo na madalas nating maranasan taon-taon. Pero sa kabila nito, alam naman natin na kahit maraming pagsubok na dumarating sa ating buhay, bilang mga Pilipino tayo ay matatatag at kayang-kaya nating lagpasan ang mga hamon dulot nito. Alam natin na yung mga kalamidad sa kuna na ito ay may malaking epekto sa ating lipunan. Maaring nasisira yung ating mga pananim, agrikultura, maaring nasisira yung mga bahay, pinapasok ng baha. At syempre, gaya nitong nangyayari sa atin ngayon, sa halip na tayo ay nasa paaralan, dahil sa bagyo, tayo ay nananatili na lamang sa ating tahanan. So ito ay ilan sa mga impact nung sakuna. At syempre, sa kabila ng mga ganitong uri ng suliranin o pagsubok, mahalaga na tayo ay hindi nawawala ng pag-asa at dapat ay nasa sa loob natin na balang araw tayo'y muling babangon at maibabalik ang dating sigla ng ating lipunan at ng ating pamayanan. Sa bahaging ito ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang kahalagahan ng pagsasanay sa pagtugon sa panahon ng kalamidad. So, alam naman natin na hindi natin inaasahan minsan yung pagdating ng mga sakuna. Kaya't mas maganda na tayo ay may alam. Nang sa gayon at least ay alam natin ang gagawin natin sa mga ganitong uri ng kalamidad. Sinasabi dito na walang may nais magdanas ng kalamidad o sakuna. Gayunpaman, mahalaga na maging handa kung sakaling dumating ito. Hindi man natin ito 100% na mapaghandaan, marahil makababawas pa rin sa disgrasya. So, ibig sabihin, hindi naman sa minamanifest natin na darating or pipinsalain tayo ng mga kalamidad. Pero ang sinasabi dito, kung tayo ay may sapat na kakayahan, may sapat na kaalaman patungkol sa mga ganitong sakuna, pwede natin mailigtas yung ating buhay, yung ating pamilya, at kung sino pa man na kumbaga nangangailangan ng tulong sa mga ganitong pagkakataon. Instead of just kumbaga relying to someone else, mas maganda na kumbaga meron tayong stock knowledge. At least may magagawa tayong maganda o ikabubuti ng ating kalagayan. For example, kapag wala pang mga rescues na dumarating para tayo ay tulungan. Tuwing buwan ng Hulyo, sa paggunita ng National Disaster Resiliency Month, na nakabatay dito sa Executive Order Number 29 Series of 2017, ipinapaalala sa mga Pilipino ang 4 na aspekto ng katatagan o resiliency sa harap ng kalamidad: ang pagpapagaan ng sitwasyon, ang paghahanda, pagtugon, at pagpapanauli o yung rehabilitate at pagbangon. Ayan, so sa madaling sabi, sinisikap nito na palakasin ang bertud kaugnay ng resiliency o katatagan sa 4 na aspektong aking nabanggit. Doon sa pag-iwas at pagpapagaan ng sitwasyon, na syempre, gumagawa na ng paraan ang mga tao para kumbaga, less na yung kanilang ma-encounter na problema kapag nagkaroon ng sakuna. For example, gaya ng nakikita natin sa larawan, pinatitibay yung mga gusali. Hindi na lamang basta-basta. At ikalawa, sa paghahanda naman, nagkakaroon ng mga drills sa mga paaralan. Nang sa gayon, batid ng mga mag-aaral kung ano yung gagawin nila. For example, ma-encounter nila yung sunog or lindol within the school premises. Of course, kasali na dyan yung mga paghahanda ng mga emergency kit or first aid kit. Mga gamot, kahit na yung ating mga pagkain, piniprepare, itinuturo yan sa mga mag-aaral bilang paghahanda. At syempre naman, bilang pagtugon, ito na yung kumbaga
itinuturong dapat gawin ng mga tao when it comes sa mga ganitong calamities. Ano po? And of course, doon sa pagpapanauli o at pagbangon, hindi tayo nananatili nakalugmok pagkatapos ng sakuna. Instead, ginagawa natin yung ating makakaya para makabawi. Kumbaga para maibalik yung dating sigla at ganda ng ating kabuhayan at pamumuhay. Ayan, karagdagan pa, ang National Disaster Resilience Month ay nagbibigay diin sa pangangailangan na matutunan ang mga sumusunod. Una, ang panganib na naidudulot ng kalamidad. Sa pamamagitan kasi nito, mas natatauhan ang mga tao na kailangan nilang maging handa sa hinaharap. Kumbaga, kung malalaman ng mga tao yung mga negatibong maaaring maidulot nito, ay maaaring isipin nila na hindi lamang ito dapat binabasta-basta, dapat ay tinitake nila ito seriously. Nang sa gayon ay maiwasan or kumbaga mabawasan yung mga panganib na maidudulot nito sa kanilang pamilya o sarili. Gayun din, nais itong mabigyan ng kaalaman ang mga tao sa patungkol doon sa epektibong pagtugon sakaling magkaroon nito. Halimbawa na lamang kung papaano bang mananatiling kalmado ang sarili at ang kasama sa harap ng mga ganitong uri ng sitwasyon na talaga naman na very stressful. Mayroon din tayong mga paaralan na mayroong mga gawain o programa upang gawing handa ang mga guro at mag-aaral sa pagharap ng mga sakuna katulad na lamang ng sunog, lindol at bagyo. At isa na nga dyan ang Claremont School. Kung inyong matatandaan, noong first or second week ng ating school year, nagsagawa tayo ng earthquake drill. So first of all, nagkaroon tayo ng orientation. Ginaid namin kayo or in-inform namin kayo kung ano ba yung mga dapat nyong gawin before, during, and after the earthquake. Also, isinagawa natin yung ating the cover and hold during the earthquake. And syempre, ginawa din natin yung paglabas ng building. So yun ay mga magandang kasanayan. At least aware kayo about those actions para maiwasan natin yung mga insidente or mapahamak pa tayo lalo kapag may mga sakuna na ganyan. Another one, meron din naman na nagtuturo ng CPR at abdominal thrust. So whenever na may nagtuturo sa inyo ng mga ganitong bagay, take it seriously kasi maaari ito nga maging paraan para maisalba nyo yung inyong buhay, yung inyong pamilya, and of course, kahit yung inyong mga kagamitan. Ayan, so nakikita naman natin sa screen yung ini-imply na sa tahanan, ginagawa rin ang mga sumusunod kapag may mga anunsyo tungkol sa parating na bagyo. So ibig sabihin, kumbaga nabalitaan natin na may mga mangyayaring calamities like this, so we can prepare. So for example, makapag-iimbak tayo ng pagkain kasi nga hindi natin alam kung gaano katagal yung magiging pinsala ng bagyo. At least kung meron tayong pagkain sa bahay, hindi na tayo palabas-labas pa at maiwasan natin ang lumusong sa baha, something like that. May mga pagkakataon din na nag-iipon tayo ng tubig, lahat ng ating mga kasangkapan na pwede natin mapaglagyan, mga galon, mga tumbler, ay talagang ating pinupuno. Kasi minsan, kapag nawala ng supply ng tubig, syempre mahirap kumilos, mahirap magluto, at syempre hindi tayo makaliligo. And any other important na pinagagamitan ng tubig sa ating bahay. Ayan, also kapag nalaman natin na may mga ganitong ang bagyo, palagi natin dapat sinisigurado na puno yung baterya ng ating mga gadgets, ng flashlights, kasi may mga probability na mawala ng kuryente. So mahirap ang means of communication kapag syempre lowbat ka. And of course, kung wala kang baterya, syempre mahirap na walang ilaw. So dapat ay full charge palagi.
Ayan, at syempre nga mahalaga din na inihahanda natin yung mga emergency or medicine kit natin. Kasi nga minsan, wag naman sana, meron talagang napipinsala, no? Pwedeng nasugatan, nahiwa. So, mas maganda na tayo ay handa. At least mabibigyan natin ng first aid yung tao na, kumbaga, napinsala. Ayan, so dapat batid natin na iba't iba ang uri ng natural na sakuna at kalamidad sa Pilipinas at iba't iba rin tayo ng paraan ng pagharap sa mga ito. So gayon pa man mahalaga na maging listo ang pag-iisip at o may presence of mind habang humaharap sa kalamidad upang maging malinaw ang isip para sa tamang pagpapasya. Ayan, so dapat hindi tayo kakikitaan ng stress or taranta kasi mas lalo nating kumbaga hindi masusolusyonan yung problema kapag ganito yung ating naging action. So habang sinisikap nating maging handa sa oras ng sakuna ay mahalaga ring isipin ang pakikipagtulungan sa iba. Higit ang nagagawa kapag sama-sama kaysa nag-iisa. So, ayun na nga, sinasabi natin na for example, meron ka ng kaalaman, halimbawa, nag-aaral ka sa Claremont School, tapos may mga kapitbahay ka na or kaibigan na hindi aware sa mga dapat gawin during calamities, pwede mo silang i-guide, pwede mo silang i-lecture, pwede mo silang, kumbaga, gabayan ano ba yung dapat nilang gawin. And that way, hindi ka na lang nag-iisa na may alam. And, instead, kaagapay mo na sila at someday magkakaroon kayo ng kumbaga kapit-bisig sa pagtawid sa mga ganitong uri ng suliranin. At ang pagtutulungan na ito ay tiyak na magiging mabisa sapagkat kayo ay magtutulong-tulong towards a common goal, and that is to kumbaga to save yourselves when it comes to this kind of calamities. Ang NDRRMC o ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, sila yung pangunahing organisasyon na tumutulong sa paghahanda at pagresponde laban sa mga kalamidad at kalaunay pagre-rehabilitate ng mga nasira o mga nasalantang komunidad. So kumbaga ito rin yung kumbaga nagbibigay ng warning signal sa atin in forms of text messages. Halimbawa may mga rainfall warning advisory, ganyan. Kung mapapansin nyo may mga nagno-notify sa atin bigla-bigla. Yun po ay ang NDRRMC kung saan ang main goal nga nila is ayun, yung nabanggit natin kanina, maging handa ang mga tao, malaman kung ano ang dapat gawin at syempre matulungan sa pagbangon sa kalamidad. And of course, ang mga kawaning ahensya, ang regional at lokal ng NDRRMC ay ang siyang nagpapalaganap ng ulat ng balita matapos itong bigyan ng paunang pagsusuri at verifikasyon at na masasagot ang mga tanong na kailan, saan, bakit, paano nangyari, ilan at iba pang mahalagang katanungan. At syempre bilang kaagapay ng autoridad na ito, tayo mismo bilang mga individual, dapat ay maging responsable tayo sa ating mga sarili. Kung ano yung ating alam, i-apply natin. Huwag tayong magpapanik sa tuwi-tuwi na dapat ay presence of mind palagi ang ating paiiralin at nang sa gayon ay maging ligtas tayong lahat. So yun lamang muna para sa ating lektura para sa araw na ito. Muli magandang araw at maraming salamat sa pakikinig.